pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Kolosas 3:3-4. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ang ating buhay. Ang buhay natin na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi ang buhay ng ating katawan na mamamatay at magiging alabok. Tayo ay namatay na noong si Kristo ay namatay sa krus at binuhay kasama ni Kristo noong siya ay binuhay ng Ama mula sa mga patay. Ang ating buhay ngayon ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Sa pagbabalik ni Kristo ay kasama niya tayong mahahayag sa kanyang kaluwalhatian. Sa ngayon ay hanapin natin si Kristo na nasa itaas na nakaupo sa kanan ng Diyos. Tayo ay hinihintay doon ng Ama na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Awit 103:10-14. Hindi niya tayo pinakikituguhan ayon sa ating mga kasalanan, ni ginagantihan tayo ng ayon sa ating mga kasamaan. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Kung paano ang Ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Sapagkat ang ating kalagayan ay Kanyang nalalaman, naaalala niya na tayo'y alabok. Hindi pananatilihing alabok. Kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Tayong nabubuhay, na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon, ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwad kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Unang Juan 1:1, 5:11-12. Yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatototohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. May buhay na walang hanggan. Tayo na sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan,
Dahil ang Panginoong Hesukristo na may angkin ng buhay na ito ay nananahan sa atin. Si Kristo ang salita ng buhay, ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama na ipinahayag sa atin. Ninais ng Diyos na ipaalam sa atin kung gaano kalaki ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa ating gitna. Si Kristo ay nasa atin at siya ang ating pag-asa sa kaluwalhatian. Juan 3:13-16. Wala pang umakyat sa langit maliban sa kanya na bumabang galing sa langit, ang anak ng tao. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanggapin ang bigay ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ang handog na ibinigay ng Ama upang ating tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang Ebanghelyo ay isinulat upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Kailangang isilang na muli. Sinabi ng Panginoong Hesus na ipanalangin natin sa Ama na mapasa atin ang kanyang kaharian. Ang kaharian ng Diyos ang kailangan nating hanapin una sa lahat. Ang paraan ay ang pagsilang na muli. Malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Ang ipinanganak ng Espiritu ay ipinanganak ng Diyos. Ang lahat ng tumanggap kay Jesus na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo
kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama. Salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.